Talagang nakakalito mga kababayan itong mga landas na tinatahak ngayon ng mga abogado ni PRRD na sina Atty. Kaufman. Akala natin na September 23 na ba yun mga kababayan? Head on na. Ready na tayo. Umangal pa nga tayo mga kababayan. Bakit natagalan? Only to know mga kababayan na nagpetisyon ang mga abogado ni PRRD na isuspend indefinitely itong pre-trial mga kababayan na hearing kay Tatay Digong. Ang sabi natin, bakit? Akala ba natin mga kababayan na talagang dapat bilisan? Anyway, iba siguro ang strategy na ginagamit ngayon ni Kaufman mga kababayan. Dahil isang beses lang itong mga kababayan daraan sa face ng trial. Baka inavail na nila mga kababayan ang lahat ng mga remedy na dapat i-avail. Dahil kapag lalampas na ang face na ito, hindi na nila ito maa-avail mga kababayan. Yan ay ang harangan ang pag-proceed ng trial via sa petisyon na hindi na i-continue. Dahil unfit na daw si Tatay Digong mga kababayan na umattend sa mga trial na iyan. Ang tanong, makakalaya ba si Tatay Digong? Sana nga mga kababayan, sana nga. Pero ang nakakapag-alala mga kababayan ay mayroon ding 87 years old mga kababayan na mayroong demensya na unfit din na humarap sa trial pero nakakulong pa. Ay nako, sige panoorin niyo po ha. Talaga po nakakagulat ang mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Pati tayo, nagulat mga kababayan. Eager tayo mag-September na. Nakahanda na nga tayo mag-rally mga kababayan, di ba? September 23. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, inilalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Wala na daw sa tamang kapasidad. Hindi rin natin alam mga kababayan, kawawa naman si Tatay Digong. Pero base sa naririnig natin kay VP Sara, he is as sharp as ever. Diba? Although ang katawan lang niya mga kababayan, pero ewan lang natin. Siguro kapag andyan ang kanyang mga anak mga kababayan, mga kapamilya, baka nabubuhayan ng loob si Tatay Digong. Pero 1 hour lang sila mga kababayan bumibisita The rest of the day, mag-isa lang si Tatay Digong mga kababayan. Ikaw ba naman 6 months na? Sa motion po ni Atty. Nicolas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory. At wala na. Natural lang yan sa mga kababayan, di ba? Mga 80 years old. Kaya nga, dyan sa Netherlands, kapag 80 years old ka na, hindi ka na tina-trial. Dahil yan, all of these, mga kababayan, mga reasons kung bakit hindi na tina-trial. Sa executive functioning. Ang problema, makakalabas ba? Sana nga. For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing abilities o yung cognitive abilities. Halimbawa po, cognitive. Ang pagbubutones ng damit o kaya yung pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. Huwag na lang tayo mag-react dyan baka basali din tayo mga kababayan sa may cognitive na dysfunction. Di pag-aayos ang kamang tinulugan. Guilty. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. Oo nga, pati kami. Walang ginawa si Tatay Digong na Sinunod lang niya mga kababayan yung paglaban talaga sa kriminalidad at yung mga problema natin sa pulburon. Pahabol ni Atty. Kaufman kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin. Hindi na dahil katandaan yan mga kababayan, di ba? Hindi na mababackwards ang edad. May babalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis, hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC. Anong mangyayari kay Tatay Digong niyan mga kababayan? Baka indefinite. Ang sabi ni Roque, baka kung hindi siya palalabasin mga kababayan tapos makapag-decide na ang ICC na sige isuspend na indefinitely, baka indefinitely na nakadetain si Tatay Digong dyan sa ICC. ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis. Ngayon, nagkaroon na ba ng ganitong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? Para 50-50 tayo dyan sa style na yan, Although, si Kaufman ang maalam dyan mga kababayan dahil siya ang expert dyan sa ICC. Pero,
Na-assure mo ba, Kaufman, na talagang makakalabas si Tatay May Digong? ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicen Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Iba ito mga kababayan dahil mga ano talaga, hindi mga kriminal ang anya mga kababayan. Ginugurgur. Ito kay Tatay Digong, police operation Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya ay 87. mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya. Demensya. At hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po ay nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague. Hindi rin pinakawalan mga kababayan yan. Pinag-alala natin. Ma-indefinite na suspend yan tapos hindi pa pakawalan. Parang reclusion perpetua na. Diyos ko Lord. Wala nang ang trial, wala ring conviction, pero wala ring kalayaan. Isa pa po si paano na naging patas itong mga taga-ICC mga kababayan? Walang trial, walang conviction, pero kulong indefinitely. Vladimir Kovacevic ng Serbia, akusado po ng violating the laws of war taong 2006. At kung interim release lang ang kanilang mga kababayan kanilang pagbabasehan na pag-asa, hindi rin makakausap ni Tatay Digong ang ibang tao mga kababayan. At parang house arrest siya. At hindi pa makakauwi ng Pilipinas. Na-exile na talaga mga kababayan. Sabi po ng International Tribunal for the former Yugoslavia na wala na siyang kakayahan dumaan sa paglilitis dahil sa paranoid psychosis. Siya ngayon ay nasa Rambo! Vladimir Rambo! military hospital sa Belgrade. Kung sa yan hospital arrest mga kababayan. ICC naman, ang pinakamalapit na kaso ay ang kay Al Hassan mula po sa bansang Mali. Ang kanyang kaso, war crimes at crimes against humanity. Pero ang depensa ni Al Hassan, meron siyang PTSD or post-traumatic stress disorder. Bata pa yan Pero ito po ang desisyon sa kanya ng ICC. Meron nga raw siyang psychological difficulties pero pwede pa rin siyang dumaan sa paglilitis. Kaya nung taong 2024, last year lamang po, nahatulan hindi pinayagan mga kababayan ng korte, hinatulan ng 10 years. Anong mga niya? Kasalanan daw niya di umano mga kababayan? Tingnan natin War crimes, crimes against humanity. Si Tatay Digong walang war crimes. Yan lang crimes against humanity. Ang kanyang mga kababayan, 10 years in prison. So kung Tatay Digong, 10 years, 90 years old siya makakalabas mga kababayan. Animal kang Bongbong Marcos Camp visit na talaga si Bangag mga kababayan. Yan talaga. Kung hindi ito nagkwadkum-kwadkum si Bongbong mga kababayan, hindi uusad yan. Kung hindi nila dinukot. Sa paglilitis. Kaya nung taong 2024, last year lamang po, birthday pala ni Bangag ngayon, Visit. Party-party na naman yung animal mga kababayan. nahatulan si Al Hassan ng guilty ng ICC. 10 years. At siya ng 10 taong pagkakabilanggo. Kaya't ang tanong ngayon, maniniwala ba ang ICC na wala ang kakayahan ng dating Pangulong Duterte na tumayo at harapin ang mga akusasyon laban Hoy, ICC, sundin nyo yung batas dyan sa Netherlands sa 80 years old, hindi na tinatrial. O ituturing nila ba siyang isang pasyente o parang pasyente na hindi na kayang panagutin? Ay, nako, Lord! Dyan na naman ang balyen. Ano nga ba ito? Salbabida! Hindi balyen. Babaeng may built-in na salbabida sa bunganga. Exaggerated. Wala ba? Ay, nako! Ang kapal. Sing kapal ng kanyang mukha mga kababayan. Ang kanyang lipstick lang Lipstick lang naman yan. Ewan na natin kung ano ang nasa ilalim ng lipstick na yan. GC, ang pag-iiyat, ang ligat. Ang laki din ng bunganga, in fairness. Bakit hindi sila magkakatugma ng sinasabi? Kaya lalo kaming nalilito kung yun talaga ang purpose. Dituhin kayo mga animal. paniniwalaan. It's not up to you. Sino ka ba? Ang kino-convince ng depensa dito ay ang mga judges. State, maaari itong masolusyonan. Kaya, tingin namin... Style lang ba ito mga kababayan? Malamang talagang ina-avail nila lahat mga kababayan yung possible na mga ways para mapalabas si Tatay Digong. Isa lang ito. Malamang kung hindi sila dito igagrant. Then another step.
kaso nga lang, kung mapuproceed sa trial mga kababayan, aabuti ng 10 taon. Diyos ko, Lord. Malabo ang archiving or indefinite postponement ng kasong ito. Sana nga ma-archive katulad ng ano ni Sarah. Ayaw nga natin ng archive, di ba? Kay Tatay Digong. Dismiss. At Camille, gano'ng malaki yung chance na hindi matuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte Bakit itatanong mo sa reporter? Siya ba ang judge? dahil sa kanyang kondisyon? Anong alam yan? Hindi pa natin masasabi yan, Oo. Gigi, pero alam mo, meron Hindi nga alam, Ano ba to si Gigi? Anong isang tanong? kaso dati sa United Nations Tribunal kung saan pinagpasyahang unfit to stand trial ang isang individual dahil sa demensya. Kaso lang kulong hanggang ngayon, mga kababayan. Unfit. Wala ng trial. Pero parang reclusion perpetua. Lord, nakahula na lang. Felicien Kabuga na taga-Rwanda. Inakusahan siya ng genocide at nagpondo raw para sa massacre ng daang-daang tao sa Rwanda. Yan mga kababayan, mga inosente nga ang nagugorgor. Oh, Diyos ko Lord. Ito si Tatay Digong, police operation mga kababayan. Invento pa dahil si Trililing ang nasa likod ng mga pagbibigay ng ebidensya. Gigi, yun nga, tinutulan ng Office of the ICC Prosecutor itong hiling ng Natural. kampo ni Duterte. Pero ang katakataka lang dito mga kababayan, kapag papalag ang prosecutor, mukhang paborable kay Tatay Digong. Ay nako, hindi rin naman pumalag si Nabi Sara, di ba? Pamilya niya mga kababayan, dahil kung nasa maling landas ito si Kaufman, pwede nila sila palitan anytime. Hiling nila, imbis na indefinite suspension ng proceedings, ay dapat daw maikling pagpapaliban lang ang gawin. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na raw sila sa kanilang sariling medical experts para ma-assess ang dating Pangulo. I-assess Kailangan daw nyo. kasi ng karagdagang pagsusuri para masiguro. Ayaw nilang maniwala mga kababayan dahil ang sabi daw ni Nabi Sara is he is so sharp as ever. Natural, isang oras daw silang nakikita mga kababayan. How about the rest of the day? Andun siya sa loob mga kababayan. Mag-isa, nakamukmuk. Ikaw, i-isolate ka ng 23 hours dyan. Isang oras ka lang mga kababayan sa... And then sa sa isang linggo, 4 na beses lang ang bisita mga kababayan o 3. 1 hour lang. The rest, mag-isa ka na dyan. Sinong hindi dyan mga kababayan, madidepress? Totoong unfit to stand trial si Duterte. Gigi? Kahapon po, nabalita na tumutol po ang prosecution ng ICC. Tumutol Roque, dalawang mosyon ni Tatay Digong. Unang-una para sa interim release at pangalawa para nga dun sa indefinite adjournment ng paglilitis laban kay Tatay Digong dahil sa nauna ng desisyon ng hukuman. Roque, tanong namin, kapag ma-adjourn, mag-grant ang adjournment, makakalabas ba? Makakalabas ba si Tatay Digong? Baka ikakaban nila mga kababayan lang dyan sa ICC, ha? I-archive si Tatay Digong. Yan ang mga ng mga animal Sinahidarian mga kababayan. Para daw as good as kulong pa rin mga kababayan, di ba? Na ipagpaliban ang kanyang pagbibista dahil nga po unable to stand trial. Unable to stand trial. Ang tanong ko ngayon, ano ngayon kung sila'y tumutol? Talaga naman trabaho nila natutulan ang mga mosyon ng mga... Tutulay. Wala nang ibang gagawin. Tumutol mga kababayan. Maabala po sa pagtututol ng prosekusyon dahil pag hindi naman sila tumutol, ay para sila yung mga pabaya sa kanilang mga trabaho. No? Unang-una, pag-usapan po natin yung pagtutol sa interim release. Well, sa akin po, parang wala ng opsyon ng hukuman. Kasi nagdesisyon ng hukuman Nagdesisyon ng hukuman na unable to stand trial ng Tatay Digong. So ano pang gagawin nila? Hindi naman po pwede na habang hindi nakakayanin na harapin ni Tatay Digong ang pagliliti sa kanya, ay nakakulong pa rin siya indefinitely. Yan po ay parusa na wala pang desisyon na siya ay nagkasala. Ang aking kinatatakot nga po is maski mag-grant ang interim release, baka walang tumanggap sa kanya at masapit niya ang kapalaran gaya nitong si Kaguba na hanggang ngayon, maski wala na sa tamang pag-iisip dahil meron na siya... Pati si Roque mga kababayan, Pati si Roque, hindi pa alam mga kababayan kung saan papunta si Tatay Digong, hindi siya makakauwi ng Pilipinas. What if walang mag-back out mga kababayan yung kinausap na bansa dahil ginapang ng mga bangag? Diyan pa rin siya sa ICC. Demensya at meron na siyang
Alzheimer's ay nakakulong pa rin. Para bagang parusang panghabang buhay na nakakulong dahil lamang sa walang bansa na nais tumanggap sa kanya, sa kanyang interim release, at hindi rin siya tinatanggap ng kanyang inang bayan na bansang Rwanda. So sa akin, ano pang gagawin ng hukuman? Hindi na maintindihan nung akusado kung ano yung paratang sa kanya. At dahil hindi nga niya maintindihan, wala na siyang sapat na kakayahan para maintindihan ang mga paratang sa kanya, wala na rin siyang sapat na pamamaraan para magkaroon ng depensa. So sa akin po, miski sabihin nyo na flight risk, miski sabihin ninyo na si Inday Sara ay hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng hukuman at nagbiro pa raw na itatakasan niya ang tatay niya, lahat po yan baliwala dahil ang katunayan, habang hindi kakayanin na humarap sa paglilitis ang isang akusado, hindi po pwedeng ikulong. Kaya nga po, di ba, ang aking pagkakaiba kay Kaufman ay hindi ko lang hihingin ng indefinite adjournment, ang hihingin ko, outright dismissal of the case. Pero isa-isahin din natin yung mga sinabi ng prosecution, ha? Oo nga, no? Bakit hindi hiningi mga kababayan ni Kaufman ang outright dismissal? Hindi ba papayagan? Una-una, sabi niya ay flight risk. Limot-limot na nga. Paano naman magiging flight risk yan? Paano niya paplanuhin? 80 years old na din, mga kababayan. Limot-limot na nga siya. Baka sabihin niya ngayon, tatakas ako, tapos maya-maya makalimutan na niya. Ano nga bang gagawin ko? O, di ba? Ganyan naman ang anyo ng limot-limot. Ako po kasi... umaasa pa naman mga kababayan ang mga kababayan natin sa sa hometown ni Tatay Digong, mga kababayan, na pag-uwi ni Tatay Digong, magiging mayor pa siya sa kanyang hometown. Nag-alaga ng nanay at ng tiya na talagang limot-limot, no, bago pumanaw. Sa totoo lang po, alam ko na bago pa napadala dito sa dahig si Tatay Digong, limot-limot na siya. Bakit po? Kasi pag kami nag-uusap sa telepono, pareho po ng pareho ang kanyang nais pag-usapan. Para bagang hindi niya naalala na nasabi niya yun sa akin. So sa akin, day 1 pa lang po ng paglilitis, alam ko na limot-limot. Sinabi rin po yan na hindi ko lang yan sinabi rin niya ng mga pamilya ni Tatay Digong. Kaya nga, nung kauna-unahang araw ng pagdinig dito sa dahig, nais nilang iparating na kaagad sa hukuman yan. Hysterical po si Ma'am Hanilet at saka talagang... Kawawa si Hanilet, mga kababayan, no? Parang tinanggalan siya na visiting rights. Yun ba? Dahil hindi daw sila, mga kababayan, walang legal na hindi kasi sila kasal, mga kababayan So si lang talaga, parang girlfriend lang siya ni PRRD, mga kababayan. So si Kitty lang ang nag-grant, mga kababayan. Si BP Sara na maparating yan sa hukuman. Ang naging desisyon naman ng lead counsel, nakausap naman daw niya at hindi po pwedeng sabihin na limot-limot dahil mukhang naiintindihan niya yung mga proceeding. Pero sa katunayan po, either mabilis na lumalayan o sa mulat-mula po talaga, talagang medyo matindi na yung problema sa pagiging limot-limot. Ang problema kasi, ako anekdota lang, kwento lang ang sa akin. Hindi naman ako doktor, so wala akong kakayahan na mag-gauge, no? Pero day 1 pa lang po, alam na po yan, yung pagiging limot-limot ni Tatay Digong at yun nga po, no, ang nakakalungkot, 6 months later, yan din po ang dahilan para matigil nga ang proceeding sa kanya. Sana hindi na siya nakulong. Bakit hindi in-invoke yung mga kababayan, yung manner ng sa kanya, mga kababayan, paghuli? Yung section 51 ba yun? Isa yun sa mga kababayan, malinaw na grounds for dismissal. Yung hindi dumaan sa ating local court. Ng 6 na buwan, no? Pero yun nga po, so paano siya makakapagplano ng kanyang pagtatakas, baka makalimutan niya na nagplano siya na tumakas. Talaga naman itong mga prosecution ng ICC, no? O pangalawa, hindi raw kinikilala ng pamilya yung jurisdiction ng ICC. Ano ngayon kung hindi nila kinikilala? Talaga namang nalabag ang Article 59 ng ICC. 59 pala. Nag-invento tayo ng 51. Gusto mo bang sabihin na maski merong paglabag sa mandatory provision ng ICC, yan ay dahilan para hindi siya mabigyan ng interim release? Kung titignan ninyo, siya lang ginagamit ng Rome Statute na kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman na magarantiya na ang karapatang pantao ay ginalang at pangalawa, ginalang rin ng soberenya. Dahil kung wala nang ang dahilan para makipagtulungan sa ICC, malalabag at malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kukunin yung akusado. O ayan, anong sama kung sasabihin mo talagang hindi nasunod ng Article 59 and therefore yan ay kidnapping? Totoo naman, hindi dapat yan maging dahilan para
at tutulan ng interim release. At yung joke na itatakas daw niya, well, in the first place, joke nga eh. Yung, yung prosecution na nga nagsabi. Ay, sana nga, no? Itatakas natin. Bakit mo ngayon gagamitin yung dahilan para hindi magkaroon ng interim release? Kaya siguro mga kababayan, si Kaufman, nilimitahan mga kababayan ang mga statements na pinapahayag dahil gagamitin nila sa korte mga kababayan. Baka may gagamitin ng prosecution na ebidensya, counter evidence sa mga hakbang na ni Kaufman. 'Di ba? Ang sabi ni VP Inday, sabi ni Kaufman, from now on, ang tanging pwede mo lang sabihin is buhay pa si Tatay Digong. Wala nang iba. Pero after nun mga kababayan, parang si Kitty, parang hindi na inform. Nag-disclose pa rin mga kababayan ang sitwasyon ni Tatay Digong. Ayun, nakinig sila mga kababayan, yung mga malalaking labi. Nakinig. Ang sabi nyo, hindi kayo briefing. Sabi ni Kitty, maganda pa daw ang mga kababayan, cognitive. Now, sinasabi rin nila na influential pa raw si BP Sara dahil Vice President sa Pilipinas. Talaga namang mangmang sila sa politika ng Pilipinas. Hindi nila alam na sa mula nung 2024, talagang halos wala na kapangyarihan si Inday Sara. Nakita nyo naman kung paano linapastangan yung kanyang chief of staff ng Quad Committee. Nakita nyo naman kung paano nakidnap ang sarili niyang ama. Kung may kapangyarihan pa ang BP Sara bilang Vice President, sana nakapasok na lang siya doon sa Villamor Air Base nang natigil. Hindi nga nakapasok mga kababayan. Nakapasok ba yung sinasabing Alpotera? Na-resolve na ba yun? Ano na nangyari yun sa issue na yun mga kababayan? Dispute lang ba yun ng girlfriend? Nidnap sa kanyang ama. Dahil hindi man lang siya nakapasok, yan po'y patunay na meron lang siyang titulo pero binabaliwala ang kanyang titulo at ang kamangyarihan ng kanyang opisina ng mga liderato sa Pilipinas. Kasama na ang kapulisan na talaga namang lantaran ng pagbabastos kay Inday Sara nung panahon nga na pilit nilang linilipat yung kanyang chief of staff na si Laika Lopez at saka sa Villamor dahil hindi nga siya pinapasok. Hindi ba pagbabastos yun? Sa pangalawang pinakamataas na opisyalis. Ayun mga kababayan, boycott si VP Sara Duterte. Tapos, mayroon naman silang pinadala yung budget hearing. Mayroon silang pinadala pero hindi tinanggap ng Kongreso mga kababayan. Kaya, nag-antay sila na hanggang alas 3, alauna ang dapat mag-start. Buti nga. Bakit hindi nyo tinanggap yung pinadala? Wala tuloy kayong nag-isa. Bayan na hindi man lang pinapasok doon sa holding facility kung nasaan naroon ang ama ni Inday Sara Duterte. So sa akin, wala pong... At balik tayo doon mga kababayan sa budget deliberation ni VP Sara sa Kongreso. Papansin yung kulot mga kababayan na kabataan party list kapalit ni Raulol Manuel. Wala nga si Sara doon. Grabe, birada na siya tungkol sa mga kababayan. Travel daw ni Sara, nagumastos daw ng 20 million mga kababayan in one year ba yun? Sa travel. Hello! Snacks lang yun, ninabangag. 20 million? Tapos yung 20 million mga kababayan, para doon yun siguro sa mga nag-e-escort kay Sara mga kababayan na wala siyang control. Dahil whether or not na gustuhin man ni Sara o hindi, talagang susundan siya ng mga bodyguards na yun. At besides, lagi naman nagpupunta si VP Sara sa mga probinsya mga kababayan dahil kailangan niyang puntahan yung mga tao talaga. Ginagawang issue mga kababayan. 20 million ha? Diyos mio. Samantalang ang kanilang bossing mga kababayan, mga buhaya dyan sa Kongreso. Trilyon ang nilulustay. Yung mga sinasabi wala silang imik. ICC prosecutor kung bakit sila tumututo sa interim release. Pero ang pinakamalakas na argumento, wala na. Nagdesisyon na ang hukuman. Hindi kayang harapin ang paglilitis. At kapag siya ay pinatuloy na ikulong, yan po ay cruel, unjust, arbitrary detention. Paano yung taga-Rwanda? Bakit hindi pinalabas? Of punishment. Siguro, hindi natin alam ang istorya din ng taga-Rwanda, mga kababayan. Baka hindi rin siya tatanggapin ng kanyang sariling bansa. Dahil, although hindi natuloy ang hearing mga kababayan, baka guilty din yun. Tapos, ang gobyerno doon mga kababayan, ayaw namin niyang tanggapin. Baka ganyan. Dyan na lang nanatili mga kababayan hanggang mamatay na yun. Pero, eto mga kababayan, 2028, aalis na si Bangag. Baka kung ganyan mga kababayan, makakauwi si Tatay Digong 2028 pa. So sad, so sad. Hindi dapat ipataw
dahil hindi pa napapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Now, yung pangalawa naman na tinutulan din nila yung indefinite. Okay, ano nga bang ang tawag dun sa sinabi nila? Kasi dyan nga kami hindi mag-agree na naman ni Kaufman. Ang hinihingi niya ay indefinite. Dali ano nga ba yun? Para hindi Oo nga, no? Okay, indefinite adjournment. Okay? Kapag indefinite adjournment, ulitin ko po, tuloy pa rin ang kaso. Akusado pa rin sa Tatay Digong. Adjourn lang kasi mga kababayan. Adjourn lang. Walang dismissal. Ang kulungan, it is because of the interim release. Pero dahil nga sa sinabi ko sa inyo, yan po ay hindi po pwede sa Pilipinas unless, gaya ng sinasabi ni Kaufman, payagan ni Marcos, na ang sinasabi ko naman ay hindi papayag si Tatay Digong. Whether or not siya limot-limot. Yan ang sinasabi natin. Hanggat andyan yan si Bangag, mga kababayan, hindi makakauwi si Tatay Digong dahil hindi yan papayag. Siya pa nga ang nagkatapon, mga kababayan, di ba? Kaya, siguro, kung may interim release, mga kababayan, hindi naman sinasabing bawal sa Pilipinas as long as tatanggapin, mga kababayan. So, kung si Sara na, naman na natin kung papayag din ng ICC, mga kababayan. Anak mo yan eh. Baka bulahin mo lang kami o ganyan. Po ako. Babalik ang kanyang tamang pag-iisip kapag sinabi na, uuwi ka sa Pilipinas dahil napapayag namin si Marcos. Grabe ka naman. Grabe ka naman, okay? Hindi siya tatanong ng utang na loob dyan sa mga Marcoses na ni minsan na hindi niya sinuportahan dahil alam naman niya talaga na weak leader yung Marcos na yan. Pero pwede rin na yung gantihan na lang. Budulin din ni Tatay Digong, kunwari, mga kababayan. Marcos forever! I love Marcos! Marcos is the best, Bangag! Budulin niya. And then, kapag makalabas, bahala ka dyan. Animal ka. Ang bubudol. Di binudol din kita. Now, anong dahilan nila? Well, kasi daw, kukuha sila ng sarili nilang dalubhasa. So, kung papansinin niyo po, hindi kasi po pwede na yung mga prosecutor at mga abogado na wala namang alam sa siyensya, ang siyang magsasabi na kaya niyang harapin ang paglilitis laban sa kanya. So, meaning, wala silang tiwala sa assessment ng judge, unfit na si Tatay Digong. Kinakailangan, kumuha sila ng sarili nilang eksperto at bahala ng korte magdesisyon kung sino. Wala silang dyan, mga kababayan, dahil yung mga simptomas si Tatay Digong age-related. Kapag magiging 80 years old na din tayo, mga kababayan, papasok na din sa atin yan. Makakalimutin, parang wala na rin. Human nature, mga kababayan. Human nature. Tanggapin na natin yan. Pag-aantay sila na ma-reverse daw, mga kababayan. Ano yan? Paurong ang pagtanda ni Tatay Digong. Pagiging pabata na siya. Sino ang mas papaniwalaan sa dalawang eksperto. Pero, pansinin niyo po sa order ng hukuman, paliban ang confirmation of charges, hindi ang depensa ang naghain ng eksperto na nagsabi na hindi na kaya ni Tatay Digong harapin ang kanyang mga paratang laban sa kanya. Yung korte mismo? Ito po ay isang eksperto na kinuha mismo ng detention facility. Sabihin, so, hindi pala si Kaufman ang mga kababayan. Baka set up yan ng ICC para talagang makulong si Tatay Digong kahit walang trial? Po, binayaran ni Tatay Digong yung eksperto para sabihin na unable to stand trial na siya. So, ang humingi ng ganyang opinion, yung detention facility. Detention facility pala. So, bakit hindi naman paniniwalaan yan ng hukuman? At sa katunayan, itong dahilan kung bakit pinaniwalaan at ipinagpaliban na nga ang kanyang confirmation of charges. Well, asahan na lang natin, siyempre, na ang magiging tingin ng hukuman doon sa eksperto ng prosecution na babayaran ng prosecution para kontrahin ang naging opinion ng naunang dalubhasa ay bias. Dahil in the first place, ang kumuha dyan ay prosecution. Ang kumuha naman doon sa eksperto na nagsabing di na kaya ni Tatay Digong ay ang detention facility mismo. Kasi hindi pala si Kaufman. Ano naman ang detention facility kung paano asta ni Tatay Digong dahil sila ang nakakakita, mga kababayan. At miski naman tayo doon sa mga briefing ng mga mahal niya sa buhay na dumadalaw sa kanya, minsan-minsan lumalabas ang katotohanan na hindi niya alam o nakalimutan niya na Vice President na si Inday Sara, akala niya mayor pa rin o akala niya bata pa rin si Kitty, hindi niya alam 20
20 21 years na. old. Ah, Yung mga 21. ganung bagay. So, siyempre, May tato na nga. napapansin ng detention facility dahil trabaho nila na bantayan yung kanilang mga nakadetene. Lalong-lalo na yung mga 80 anyos na meron ng mga kapansanan. Hindi ko nga alam kung sinasabi talaga ng detention facility ang lahat ng nangyayari. Pero ha, maraming mga ugong-ugong mga kababayan na palaging lumalabas si Tatay Digong para ipa-check up sa ospital. Hindi lang ma-confirm nila mga kababayan, pero maraming ugong-ugong, ilang beses na daw mga kababayan, labas-pasok na sa ospital. Outside sa detention facility ha. Tatay Digong. Kawawan Tatay Digong. Sana naman, sinasabi nila, no? Pero ako, nakakakalap akong impormasyon na maraming mga bagay-bagay na hindi isinasa publiko. Siguro ayaw rin ng pamilya, pero yung aking mga Bawal din. informante, nagtataka rin kung sinasabi mismo ng detention facility sa pamilya ang mga pangyayari o mga nangyayari kay Tatay Digong. Oo nga no. Diba? Baka tinago. Alam nyo, maraming hindi tama dito sa patakaran ng ICC Detention Facility. Kayo ba'y naniniwala na Hindi. ang pwede lang bumisita ay mga kapamilya lamang? Oo nga no. O, di ba? Kahit sa naman kayo Si Roque, ni minsan mga kababayan, hindi man lang nakasilip kay Tatay Digong. pumunta na kulungan, pwedeng Sa Pilipinas, pwede namang kahit kaibigan, di ba? bisitahin ng pastor, pwedeng bisitahin ng mga kaibigan. Mm. Pero bakit dito, pamilya lang? Bakit? Merong something is wrong with the system kung totoo yan. Bagamat ang duda ko talaga, talagang ang lead counsel ang nagdedetermine kung sino. Ang animal na Kaufman. Baka si Kaufman lang. Pati si Hanilet, Pati si Hanilet, mga kababayan, binawalin. Kasi meron akong kasulatan na ganyan in writing from the detention facility. Kaya, from the very beginning, hindi ko nakita si Tatay Digong. Kasi ang sagot sa akin, hindi ako pinayagan ng lead counsel. So, maraming mga bagay-bagay na hindi natin alam kung talagang polisiya na Humandayan si Kaufman. Humandayan si or Kaufman. Pero, siguro mayroong mga kababayan, hindi rin natin husgahan ng patapos dahil malay mo, mapauwi niya si Tatay Digong di okay. Pero kung tatagal ito ng 1 year, 2 years, something is wrong with that Kaufman talaga. ng ibang tao, no? Pero itong pagkuha ng eksperto, ang kumuha ng detention facility kasi kita na nila na parang merong diferensya sa paningin o sa perception ni Tatay Digong. Siguro nakakalimutan na nga kung anong araw. Siguro nakakalimutan na uminom ng gamot. Siguro hindi na alam kung anong gagawin pang araw-araw. Siguro nagtatanong na sinong bibisita, baka hindi na niya maalala. Kaya sila na ang kumuha ng dalubhasa para ma-examine ang kondisyon ni Tatay Digong. Dahil pag may nangyari kay Tatay Digong, Sabi ni Kustina Content, baka nagkukunwari. siguro siyempre, sagot nila yan. Sabi ni Christina Conte, mga kababayan, nakaganyan pa yung nguso. Kilala ko yung kaliskis yan eh. Kilala doon niya, mga kababayan, right from the bones. Ay, mag-alala, ha? Scales. Kaliskis. Maski tumututol ang prosecution, trabaho po nilang tumutol yan. Pag hindi sila tumutol, Tutol lang kayo, mga animal. Sa kanilang trabaho. Pero unang-una, pagdating sa interim release, malabo na pong mapakinggan yan. Dahil nga po, nagkaroon na ng desisyon. Naunang desisyon ang hukuman na sumasang-ayon sa yung pagtutol ng mga kababayan ng prosecution sa interim release, malabo na mapakinggan daw dahil sinabi na niya unfit. opinion ng isang dalubhasa na hindi binayaran ni Tatay Digong na hindi na niya kayang humarap diyan po sa paglilitis na yan. At syempre, pagdating naman sa interim release, dahil nga wala na siyang kakayahan humarap, kapag siya'y patuloy pang kinulong, despite the fact na hindi na nga magtutuloy ang kanyang paglilitis dahil hindi na kayang harapin yan, syempre po, yan po ay magiging napakalaking paglabag sa karapatang pantao dahil that will be parang pagkakakulong na parang nagkasala na sa bagamat hindi pa po nagkakaroon ng paglilitis at hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala dahil sang-ayon po sa karapatang pantao at doon na rin, sang-ayon na rin sa Rome Statute, lahat naman po ng akusado ay merong presumption of innocence. So ang aking position po, I am of the view that the opposition to the interim release will not be entertained by the court if only because there's been a prior finding that the president is unable and fit to stand trial and therefore his continued detention would amount to a violation of his right and would therefore amount to a punishment without a prior judgment of conviction. Likewise, the prosecution's motion to oppose the indefinite indefinite adjournment.
Lagi nakakalimutan ni ko. Precise, okay? Lagi ko nakakalimutan. Adjournment of proceedings, although expected, will probably not be entertained by the court because the determination that he is unfit to stand trial was made by an expert, which was Ito si Roque, mga kababayan, no? Kapag mag-English, no? Naiintindihan pa rin natin dahil malinaw kung magsalita. retained by the detention facility and not paid for by the accused, Rodrigo Roa Duterte. Duterte. Huwag po tayo mag-alala. Yung aking Alala kami hanggang paninindigan ngayon, na mga kababayan. nagkakaroon po ng interim release at ang aking pagkakaiba lang, Hanggang sa ngayon, binabangungot pa rin tayo, mga kababayan, sa nangyayari kay Tatay gusto Digong. ko nang mag-move for complete dismissal of the case. Kasi pag naging permanente naman po, Siguro yan ang next step. ang inability to stand trial, talagang malalabag naman po ang karapatang-pantao ni Tatay Digong at kinakailangan tuluyan ng madismiss ang kaso nang sa ganon, siya'y makauwi sa Pilipinas nang walang utang na loob sa mga mag. Mga I remain ngagpa. firm in my conviction that because of his inability to stand the trial, the defense must file a motion to dismiss because the continuance of the case would be a violation of the accused Human rights. human right, of course, to a speedy trial, and furthermore, it would amount to a punishment without a prior finding of guilt. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Huwag po kayong mag-alala. Patuloy po nating ipagdasal ang Tatay Digong at sa tingin ko naman po, Diyos na ang humanap ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Diyos na po ang humanap ng paraan, and antayin na lang natin hanggang completely makalabas na ng detention facilities Tatay Digong. At ako'y naninindigan, makakauwi pa rin si Tatay Digong sa Pilipinas at hindi po susi ang mga Marcos. Kung hindi, ang karapatang pantao ni Tatay Digong ang siyang magiging dahilan para siya ay tuluyan ng mapalaya. Dahil sa aking paninindigan, dapat complete dismissal kapag hindi na kayang dismissal. Maraming salamat po. At hanggang sa susunod natin. Thank you sa update, Roque. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.